Dumating ang tawag bandang 60 ng 47 ng umaga, araw ng Martes. Gising na ako noon, iniinom ang pangalawang tasa ko ng kape habang pinagmamasdan ng ulan sa labas ng bintana ng kusina ko rito sa Quezon City. Lumitaw sa screen ang pangalan ng kapatid kong si Rico. 3 linggo na kaming hindi nag-uusap, simula noong huli naming pagbisita sa nursing home ni nanay na nauwi sa mainitang pagtatalo. Lito. Ang boses niya ay may bahid ng huwad na lungkot na agad kong ikinaalerto. May mabigat akong balita. Pumanaw na si nanay kagabi. Mapayapa siyang umalis habang natutulog. Nabitawan ko ang tasa ko at naramdaman kong nanginig ang aking mga kamay. Ano? Bakit? Plano ko pa naman siyang puntahan ngayong araw. Ang libing ay sa Biyernes, patuloy niya, na parang hindi ako narinig. Biglang nagbago ang tono niya. Naging malamig. At parang nakikipagnegosyo. Inayos ko na ang lahat ng papeles. At lito, tungkol sa mga ari-arian ni nanay, malinaw ang testamento. Lahat ay sa akin nakapangalan. Ang bahay sa Green Hills, ang rest house sa Tagaytay, ang mga investment niya, lahat. Wala kang makukuha, kaya huwag mo nang balaking idemanda pa ako. At binabaan niya ako ng telepono. Natulala ako sa kusina habang nakatitig sa cellphone ko, hindi makapaniwala. Patay na ang nanay ko, ganoon na lang. At ang unang inisip ni Rico ay sabihan akong wala akong mamanahin. Walang pakikiramay, walang naging mapayapa ang pag-alis niya, kundi isang direktang banta tungkol sa pera. May kung anong mabaho sa nangyayaring ito. Ako nga pala si Lito, 66 na taong gulang. Isang retiradong civil engineer na 4 na dekadang nagdisenyo ng mga tulay at kalsada sa buong Pilipinas. Ang asawa kong si Linda ay pumanaw 3 taon na ang nakalilipas dahil sa cancer. Mayroon kaming isang anak, si Maya, na 29 na taong gulang at nagtatrabaho bilang marine biologist sa Palawan. Matapos mamatay ni Linda, ibinuhos ko ang oras ko sa pagvo-volunteer at sa pag-aalaga kay nanay. Siya ang naging sandigan ko sa aking pagluluksa. Ang kapatid kong si Rico ay mas bata sa akin ng 4 na taon. 60 taong gulang na siya. Lumaki kaming malapit sa isa't isa. Naglalaro ng basketball sa bakuran ng luma naming bahay sa Project 4. Pero nang maging matanda na kami ay nagkalamigan. Si Rico ay naging real estate agent, nagpakasal kay Tess, at nagkaroon ng 2 anak. Sa tingin ng iba ay maayos ang lahat, pero marami akong napapansin sa paglipas ng mga taon. Palaging naghahabol si Rico ng malalaking deal, palaging gipit sa pera. Hindi naging maganda ang takbo ng kanyang ahensya. May mga bulong-bulungan sa mga family dinner tungkol sa mga maling investment at kung paano kailangang mag-double shift ni Tess bilang nurse para lang makaraos sila. Ang nanay naming si Nanay Rosa ay 85 taong gulang na at napakalinaw pa ng isip. Isang retiradong guro, kaya pa niyang bumigkas ng mga tula mula sa alaala at talunin ang kahit sino sa Scrabble. Namuhay siyang mag-isa sa kanyang kondo sa Ortigas, hanggang noong nakaraang 9 na buwan, nang kumbinsihin siya ni Rico na kailangan niya ng ekstra na tulong. Iminungkahi ni Rico na siya ang maging legal na guardian para ayusin ang mga bayarin at appointment sa doktor. Nag-alinlangan si nanay, pero mapilit si Rico siya kasi ang bunsong anak. Doon na nagsimulang magbago ang lahat. Ilang linggo matapos makuha ni Rico ang power of attorney, bigla na lang na-diagnose si nanay na may malalang demensya. Inilipat siya ni Rico sa Golden Years Home dahil hindi na raw niya kayang mag-isa. Noong binisita ko siya, laking gulat ko. Ang nanay ko, na laging masigla at matalas ang isip, ay nakaupo lang sa silya at nakatulala sa malayo. Hindi niya ako kilala. Halos hindi siya nagsasalita. At kung magsalita man, ito ay magulo at walang katuturan. Posible ba talaga ito? Tanong ko sa kanyang doktor na si Dr. Santos. Mabilis talagang lumala ang demensya sa ibang kaso, malumanay niyang sagot. Sabi niya, ang paghina ng isip sa mga pasyenteng kasing edad niya ay maaaring biglaan, pero hindi ito tugma sa pakiramdam ko. Binibisita ko pa rin si nanay 3 beses sa isang linggo. Kahit hindi niya alam kung sino ako, hinahawakan ko ang kamay niya. Kinukwentuhan siya tungkol kay Maya at sa mga proyekto ko. Binibisita rin siya ni Rico, pero madalang. Kapag nandoon siya, laging parang nagmamadali, tingin ng tingin sa kanyang relo. Ngayon, habang nakatayo sa kusina at naririnig pa rin ang boses ni Rico sa isip ko, napagtanto ko ang katotohanang pilit kong hindi tinitingnan noon.
Hindi ito pighati. Ito ay kasakiman. Agad kong tinawagan ang Golden Years Home. Tumatawag ako tungkol sa nanay ko, si Rosa Herrera. Sabi ko nang may sumagot sa kabilang linya. Sabi po sa akin ay pumanaw na siya kagabi. Nagkaroon ng katahimikan. Pasensya na po, G. Herrera. Pero wala po kaming record niyan. Sandali lang po at titingnan ko ang kanyang silid. Bumilis ang tibok ng puso ko. Pagkalipas ng ilang minuto, bumalik ang nurse sa linya. Sir, maayos po ang lagay ng nanay niyo. Kasalukuyan po siyang nag-aalmusal. Baka po nagkamali lang kayo? Napaupo ako sa bigat ng nararamdaman. Pwede bang humingi ng pabor? Huwag mong sasabihin kahit kanino na tumawag ako, lalo na sa kapatid ko. Binaba ko ang telepono at agad tinawagan ang anak ko. Sumagot si Maya sa ikatlong ring, bakas ang pag-aalala. Pa, alas 7 pa lang ng umaga. Anong problema? Sinabi ng tito mo na patay na si Lola, pero hindi totoo. Buhay siya, Maya. Tingin ko, sinusubukan ni Rico na nakawin ang lahat ng ari-arian niya, na tahimik sa kabilang linya. Pa, pang-aabuso sa matanda yan. Panloloko yan. Anong gagawin mo? Hindi ko pa alam, pero kailangan ko itong ayusin agad. Sabi niya ang libing ay sa Biyernes. 3 araw na lang mula ngayon. Matapos makausap si Maya, buong umaga akong tumatawag sa kung sino-sino. Una, kinontak ko ang isang abogado na nakatrabaho ko noon, si Attorney Reyes. Ipinaliwanag ko ang sitwasyon. Lito, seryoso ito, sabi ni Attorney Reyes. Kung ang kapatid mo ay may power of attorney at nandaraya tungkol sa kalusugan ng nanay mo o nagnanakaw ng kanyang mga asset, krimen yan. Pero kailangan natin ng matibay na ebidensya. Sumunod, kumuha ako ng private investigator, si Beth. Dumating siya sa bahay ko. Nang hapong iyon, isang matalas na babaeng nasa edad 45. Gaano nakatagal na hawak ng kapatid mo ang power of attorney? Tanong niya habang nagsusulat. 9 na buwan eksaktong matapos sabihing may demensya si nanay. At bago iyon, maayos ang isip niya. Opo, nagvo-volunteer pa siya sa library at naglalaro ng baraha 2 beses sa isang linggo. Tapos bigla, hindi na niya maalala ang sariling pangalan. Tumango si Beth. Nakakita na ako ng mga ganitong kaso. Bigyan mo ako ng 48 oras. Aalamin ko kung anong nangyayari sa pera ng nanay mo. Nang gabing iyon, nagmaneho ako papunta sa Golden Years Home. Hindi ako nag-abiso. Nang makarating ako sa silid ni nanay, nakaupo siya sa dati niyang pwesto malapit sa bintana, pinapanood ang pagdilim ng langit. Ang puting buhok niya ay mas manipis na ngayon. Ang mukha ay mas maraming kulubot kaysa sa natatandaan ko. Pero may kakaiba sa kanya ngayong gabi. Mukhang mas gising siya, mas nandoon. Nanay, mahina akong tawag habang inilalapit ang silya sa kanya. Dahan-dahan niyang inilingon ang kanyang ulo at ang kanyang mga kayumangging mata na hinding-hindi ko makakalimutan ay tumitig sa akin. May kung ano sa mga matang iyon pagkakilala ba o imahinasyon ko lang? Ako ito, si Lito, ang anak mo. Kumurap siya, iginalaw ang bibig na parang may gustong sabihin. Pero biglang pumasok ang isang nurse para kunin ang vital signs niya at nawala ang sandaling iyon. Nagmaneho ako pauwi habang umuulan. Mabilis ang takbo ng isip. Ano ang plano ni Rico? Isang huwad na libing para mapaniwala ang lahat na patay na si nanay. At pagkatapos, ililipat ang lahat ng ari-arian habang akala ng lahat ay wala na siya. Kabaliwan ito. Pero napagtanto ko rin na maaari itong gumana dahil sa sobrang kapal ng mukha niya. Tumawag si Beth, kinaumagahan. Lito, maupo ka muna. Napaupo ako sa hapagkainan habang nakadikit ang phone sa tenga. Ang kapatid mo ay naging sobrang busy. Sa nakaraang 8 buwan, naglipat siya ng halos 15 milyon mula sa mga account ng nanay mo papunta sa kanya. Ibinenta niya ang rest house sa Tagaytay sa isang kumpanya. Nakasalukuyan ko pang tinitingnan pero hinala ko ay siya rin ang may-ari niyon. Ginagamit din niya ang mga credit card ni nanay. At Lito, ang doktor na nag-diagnose sa nanay mo, si Dr. Santos, ay naging kaklase ng kapatid mo noong college. 30 taon na silang magkaibigan. Naduwal ako sa narinig. Ibig sabihin, ang demensya ni nanay ay maaaring dahil sa gamot. Kung binibigyan siya ng sobrang sedatives o antipsychotics, iyon ang magpapaliwanag sa biglaang paghina niya. Tanga kang pagpatayan, sabi ko. Iyan ang kailangan nating patunayan. Kumukuha na ako ng kopya ng kanyang medical records.
pero matatagalan niyon. Samantala, iminumungkahi ko na bisitahin mo uli ang nanay mo, idokumento mo ang lahat. I-record mo ang usapan niyo ng kapatid mo kung kaya mo. Nang hapong iyon, bumalik ako sa nursing home. Handa ang cellphone ko para i-record ang anumang kahina-hinala, pero pagdating ko sa kwarto ni nanay, wala siya roon. Isang nurse na hindi ko kilala ang nagpapalit ng sapin sa kama. Nasaan ang nanay ko? Tanong ko habang kinakabahan. G. Herrera, inilabas po siya ng kapatid niyo para magpahangin. Nanigas ang dugo ko. Kailan pa? Mga 1 oras na po ang nakakalipas. Tumakbo ako sa parking lot, pero wala na roon ang itim na sasakyan ni Rico. Sinubukan ko siyang tawagan pero hindi siya sumasagot. 5 beses. Wala. Sa wakas, pagkalipas ng 3 oras, bumalik sila. Tinulungan ni Rico si nanay na bumaba sa kotse, inaalalayan habang naglalakad itong parang pagod na pagod patungo sa kanyang kwarto. Nakita ako ni Rico na naghihintay sa hallway. Lito, sabi niya na hindi man lang itinago ang inis. Anong ginagawa mo rito? Akala ko ba sabi mo namatay na si nanay kahapon, pero heto siya, nagawa pa niyang tumawa. Yun ba? Pasensya na sa kalituhan. Tatawagan sana kita uli. False alarm lang. Nagkaroon ng malalang episode si nanay kahapon at akala ko, kung alam mo naman ang mga ganitong kaso ng demensya, saan mo siya dinala ngayong araw? Nag-ikot-ikot lang. Gusto niyang lumabas. Talaga ba? Kasi parang hindi na niya kayang tumayo sa sarili niyang mga paa. Tumigil ka na, Lito. Bumaba ang tono ng boses niya. Naging matigas. Ako ang legal na guardian. Ako ang nagdedesisyon para sa kanya. Kung gusto mong questionin yan, kumuha ka ng abogado. Nilampasan niya ako at tinulungan si nanay sa loob ng kwarto. Nakita ko siyang inilalagay si nanay sa silya. Binubulungan ng mga salitang hindi ko marinig. Pagkatapos, ay umalis siya nang hindi man lang ako tinitingnan. Paalis na, sana ako nang mag-vibrate ang phone ko. Isang hidden number. Muntik ko nang hindi sagutin, pero may nagtulak sa akin. Hello? Katahimikan. Pagkatapos ay isang bulong. Boses ng babae mahina at garalgal. Lito. Opo. Sino ito? Lito. Ako ito. Sobrang hina ng boses kaya idiniin ko ang phone sa tenga ko. Sino po? Ang nanay mo. Nanigas ako. Hindi maaari. Si nanay ay nandoon lang sa kwarto niya at ang tawag na ito ay galing sa isang hidden number. Lito, makinig kang mabuti. Wala akong maraming oras. Pumunta ka sa kwarto ko mamayang gabi lagpas 10:00. Siguraduhin mong wala rito si Rico. At Lito, huwag mong sasabihin kahit kanino ang tungkol sa tawag na ito. Naputol ang linya. Nanatili ako sa parking lot habang umuulan, nakatitig sa phone ko na parang naging alien ito. Imposible. Hindi ako maaaring tawagan ni nanay. Halos hindi nga siya makapagsalita ng 2 salitang magkadugtong. Pero ang boses na iyon, kahit pabulong, ay boses niya ang totoong siya. Ang matalas at matalinong babaeng nakilala ko sa buong buhay ko. Naghintay ako sa loob ng kotse hanggang mag-10:00 ng gabi. Nakaalis na si Rico kanina pa. Ang night shift na lang ang nandoon. Pumasok ako sa gilid na pinto at nagtungo sa kwarto ni nanay. Nakaupo siya sa kama. Malabo ang ilaw. Pagpasok ko, lumingon siya sa akin at sa dilim ay nakita ko ang kanyang mga mata, maliwanag, nakapokus at napakalinaw. Isara mo ang pinto, sabi niya sa normal na boses. Hindi ito ang magulong salita na narinig ko sa loob ng maraming buwan. Ito ay normal at malakas na boses. Isinara ko ang pinto. Nanginginig ang mga kamay. Nanay, maupo ka anak. Kailangan nating mag-usap at wala tayong gaanong oras. Naupo ako, tulala. Ayos. Ayos ka lang ba? Anong nangyayari? Ang nanay ko, na akala ko ay nawala na sa dilim ng demensya, ay ngumiti sa akin. Isang ngiting mapagbiro. Katulad noong mga bata pa kami ni Rico kapag nahuhuli niya kaming nagnanakaw ng biskwit bago maghapunan. Ayos lang ako, Lito. Ayos lang ako sa buong panahong ito. Pero yung dementia, yung diagnosis, hindi mo nga ako makilala noon dahil nagpapanggap lang ako. Parang gumuho ang mundo ko. Nagpapanggap? Hinawakan niya ang kamay ko. Mahigpit ang hawak niya, hindi katulad ng mahihina at nanginginig na kamay na hinahawakan ko nitong mga nakaraang buwan. Lito, 85 na ako. Marami na akong naiisip tungkol sa kamatayan, kung anong mangyayari kapag wala na ako. At napagtanto ko na kailangan kong malaman ang isang bagay.
Kailangan kong malaman kung sino sa mga anak ko ang totoong mag-aalaga sa akin. Hindi dahil sa pera o sa mana, kundi dahil mahal nila ako. Kaya nagpanggap kang may demensya para subukin kami. Nang imungkahi ni Rico na siya ang maging guardian, nakakita ako ng pagkakataon. Pumayag ako, pero kumonsulta rin ako sa sarili kong abogado, isang taong hindi kilala ni Rico. Inilagay ko ang halos lahat ng ari-arian ko sa isang trust fund bago pa makuha ni Rico ang kapangyarihan. Sa mga hindi ko ito maproseso. Nanay, bakit hindi mo sinabi sa akin? Naging malungkot ang kanyang mga mata dahil kailangan ko kayong subukang dalawa. Kailangan kong makita kung sino ang bibisita sa akin kapag wala na akong maibibigay na kapalit, kung sino ang hahawak sa kamay ko kahit akala nila ay hindi ko na sila kilala. At Lito, pumupunta ka rito 3 beses sa isang linggo. Kinakausap mo ako kahit nagpapanggap akong wala akong malay sa paligid. Tumulo ang luha ko. Siyempre pupunta ako. Nanay kita. Alam ko na ngayon. Pero si Rico, umiling siya. Bumagsak si Rico, Lito. Mas malala pa kaysa sa inaakala ko. Inirecord ko ang lahat. Tuwing pupunta siya rito para pilitin akong pumirma ng mga papeles. Tuwing nagagalit siya kapag nagkukunwari akong nalilito. Tuwing may kinukuha siya rito sa kwarto sa pag-aakalang hindi ko mapapansin. Lahat ay nakarecord. Yung ilampin 5 million, kinuha niya yun sa mga account na iniwan kong bukas. Hinayaan ko siyang hukayin ang sarili niyang libingan. Sabi ni Rico sa akin, patay ka na raw. Nagpaplano siya ng libing sa Biyernes. Tumango siya. Alam ko, sinabi niya sa akin kanina noong nagpahangin kami. Sabi niya magkakaroon daw ako ng aksidente na mawawala ako ng mapayapa. Gusto niyang pumirma muna ako ng mga papeles para ilipat ang lahat sa kanya. Pero tumanggi ako. Nagkunwari akong nalilito. Paubos na ang oras niya at alam niya iyon. Baliw na siya. Delikado ito. Kailangan na nating tumawag ng pulis ngayon din. Wag muna. Si Attorney Reyes, ang abogado mo, ay abogado ko na rin nitong nakaraang buwan. May plano kami, pero kailangan kong magtiwala ka sa akin. Lito, kaya mo ba? Hinawakan ko ang kamay niya. Opo, nanay. Sa loob ng sumunod na 2 araw, inihanda namin ang lahat. Nakipag-ugnayan si Attorney Reyes sa pulis ng palihim. Pumayag silang ituloy ang plano ni nanay para mahuli si Rico sa akto. Naglagay kami ng mga hidden camera sa kwarto ni nanay, maliliit na gamit na parang butones lang. Kinausap din namin ang ilang staff ng nursing home na mapagkakatiwalaan. At nagpatuloy si nanay sa kanyang pag-arte bilang pasyenteng mahina tuwing malapit si Rico. 2 beses pang pumunta si Rico. 1 beses para magdala ng mga papeles para sa kondo ni nanay. Nagdrawing lang si nanay ng kung anong hindi mabasa, na parang hindi niya maintindihan. Bakas ang galit ni Rico. Pirmahan mo ng maayos, nay, sabi niya habang nanggigigil. Tinutulungan lang kita. Ang 2 beses, Huwebes ng gabi, may dala siyang hiringgilya. Nakita ko ang video record nito mamaya at nasuka ako. Sabi niya kay nanay ay gamot ito, pero nalaman namin sa pagsusuri na ito ay sobrang daming sedative sapat para patulugin kahit 1 kabayo. Nagpanggap si nanay na inumin ang mga gamot pero itinago niya ang mga ito. Bukas, sabi ni Rico habang hinahaplos ang buhok ni nanay. Bukas, makakapahinga ka na rin, nay. Tapos na ang hirap mo. Dumating ang Biyernes ng umaga. Nag-arkila si Rico ng isang sikat na funeral parlor sa Quezon Avenue. Nagpadala siya ng mga abiso at tinawagan ang mga kamag-anak. Pati ang mga pinsan naming matagal nang hindi nagpaparamdam ay tumawag sa akin para makiramay. Sumakay ako sa laro. Opo, 2:00 po ang libing. Biglaan nga po ang nangyari. Puno ang funeral parlor. Talagang pinaghandaan ni Rico. Bulaklak sa bawat sulok. Isang malaking litrato ni nanay mula 20 taon na ang nakalilipas sa harap ng silid. May nakasulat pa na mahabang papuri para sa mapagmahal na ina na pumanaw matapos ang mahabang pagkakasakit. Naupo ako sa harapang hanay kasama si Maya na lumipad pa Maynila kaninang umaga. Si Rico naman ay nasa kabilang dulo kasama si Tess at ang kanilang mga anak. Mukha siyang seryoso at malungkot. Sinasalat-salat ni Tess ang braso niya bilang pag-alo. Ang mga anak niya ay mukhang totoong nalulungkot, mahal na mahal nila ang kanilang lola. Eksaktong 2:00, tumayo si Rico para magbigay ng eulogy.
Lumakad siya sa podium, inayos ang mikropono, at nagsimulang magsalita. Nandito tayo ngayon para ipagdiwang ang buhay ni Rosa Margarita Herrera, isinilang noong Pebrero 14, 1939. Pumanaw noong Enero 7, 2026. Si Nanay ay isang pambihirang babae, isang guro na humubog ng mga isipan sa loob ng 25 taon. Isang ina na laging inuuna ang kanyang mga anak, at sa kanyang huling mga buwan, nagtiwala siya sa akin na alagaan siya. Alam niyang poprotektahan ko ang kanyang kapakanan, aayusin ang kanyang mga gamit, at sisiguraduhin ang kanyang kabutihan. Tumigil siya. Nanginig ang kanyang boses sa isang emosyong alam ko na ngayong peke. Mas mahal ako ni Nanay. Patuloy niya. Ilang beses niyang sinabi sa akin iyon. Alam niyang ako ang responsable, ang mag-aalaga sa lahat. Gusto niyang mapunta sa akin ang kanyang bahay, ang rest house, lahat ng kanyang pinagtrabahuhan, dahil nagtitiwala siya na gagamitin ko ito nang may karunungan para sa pamilya. Tumayo ako. Lahat ng tao sa silid ay lumingon sa akin. Interesante yan, Rico, malakas kong sabi. Gusto mo bang sabihin sa lahat kung nasaan talaga si Nanay ngayon? Naguluhan ang lahat sa loob ng silid. Namutla ang mukha ni Rico. Lito, maupo ka. Hindi ito ang tamang oras. Nasaan ang bangkay, Rico? Nasaan ang bangkay ni Nanay? Iki-cremate na siya. Pinag-usapan na natin ito. Ah, talaga ba? Kasi tumawag ako sa krematorium. Wala siya roon. Hinawakan ni Tess ang braso ni Rico. Rico, anong sinasabi niya? Biglang bumukas ang malaking pinto sa likod ng funeral parlor. Lahat ng tao ay lumingon. At doon, sa gitna ng pinto, nakatayo ang nanay ko. Dahan-dahan siyang naglakad gamit ang kanyang walker. Pero tuwid ang kanyang likod at matalas ang kanyang tingin. Sa likod niya ay 2 opisyal ng pulis na nakauniporme. Nagkagulo ang lahat. May mga tumayo at napasinghap. May sumigaw. Ang anak na babae ni Rico ay napaiyak. Nagpatuloy si Nanay sa gitna ng pasilyo. Nang makarating siya sa tapat ni Rico, huminto siya. Hello anak, malinaw niyang sabi. Hindi pa ako patay, pero ang mana mo, patay na. Ang bibig ni Rico ay bumubukasara na parang isda. Nay, nalilito ka ba? May sakit ka? Mali ang lahat ng ito. Hindi ako nalilito, Rico. Inirecord ko ang lahat sa loob ng nakaraang 8 buwan. Bawat banta, bawat pagnanakaw, bawat beses na pinilit mo akong pumirma para ilipat ang mga ari-arian ko. Bawat beses na binigyan mo ako ng gamot para maging sunod-sunuran. Humarap siya sa mga taong nagtitipon. Marami sa kanila ang umiiyak na ngayon. Ang iba ay dahil sa tuwa. Ang iba dahil sa gulat. Pasensya na kung nalinlang ko kayong lahat, sabi ni Nanay. Pero kailangan kong malaman ang katotohanan. Kailangan kong makita kung anong gagawin ng anak ko kapag akala niya ay wala na akong laban. At ang natuklasan ko ay nagdurog ng puso ko. Isang pulis ang humakbang pasulong. Rico Herrera, inaaresto ka namin sa salang elder abuse, pagnanakaw, estafa, at attempted fraud. May karapatan kang manahimik. Sinubukang tumakbo ni Rico. Tinulak niya ang pulis at nagtatakbo papunta sa pinto. Pero 3 hakbang pa lang ay nadakma na siya at pinusasan. Humahagulgol ang kanyang mga anak. Si Tess naman ay nakatulala lang. Ang mukha ay parang maskara ng sindak. Habang inilalabas si Rico, sumigaw siya kay Nanay. Anak mo ako. Hindi mo pwedeng gawin ito sa akin. Kailangan ko ang perang iyon. Pinanood siya ni Nanay na umalis habang may luhang dumadaloy sa kanyang pisngi. Pero matatag ang kanyang boses nang magsalita siya. Anak kita. Pero kinalimutan mo ang pagiging anak noong nagpasya kang. Ang buhay ko ay mas mababa ang halaga kaysa sa bank account ko. Tumagal ng ilang buwan ang legal na proseso. Noong una ay sinubukan pang lumaban ni Rico. Sinabing si Nanay ay talagang may sakit at sinusubukan lang niyang tumulong. Pero napakarami ng ebidensya. Ang mga video recording, ang mga audio ng kanyang mga banta, ang mga bank records. Ang testimonya ni Dr. Santos, matapos siyang bigyan ng immunity kapalit ng pag-amin kung paano siya pinilit ni Rico na magreseta ng maling gamot. Sa huli, umamin din si Rico. Nasentensyahan siya ng 5 taong pagkabilanggo at inutusang ibalik ang ayinambitina milyong ninakaw niya bukod pa sa malalaking multa. Nawalan din siya ng lisensya bilang real estate agent habang buhay. Nakipagdiborsyo si Tess sa kanya at nakuha ang kustodiya ng mga anak. Labis silang nasaktan,
Pero sinubukan namin ni Maya na manatili sa buhay nila para maging pamilyang matatakbuhan nila. Si Dr. Santos naman ay nawalan ng lisensya sa medisina dahil sa sadyang pagbibigay ng mapanganib na gamot sa isang matandang pasyente nang walang maayos na pagsusuri. Hindi naging maawain ang Board of Medicine sa kanya. Tungkol naman kay nanay, lumipat siya sa isang maliit na kondo malapit sa bahay ko. Ayaw na niya ng malaking bahay o maraming ari-arian. Gusto na lang niyang malapit sa amin ni Maya. Naghahapunan kaming magkasama 2 beses sa isang linggo. Bumalik din siya sa pagvo-volunteer sa isang center naman para sa mga biktima ng elder abuse. Ikinukwento ang kanyang karanasan para makatulong sa iba. Itinatag namin ng Rosa Herrera Foundation gamit ang bahagi ng pera na naibalik mula kay Rico. Nagbibigay ito ng tulong legal sa mga matatanda at nagtuturo tungkol sa mga responsibilidad ng power of attorney. Isang hapon, 1 taon matapos ang lahat, nakaupo kami ni nanay sa beranda ng bahay ko habang pinapanood ang ulan. May hawak siyang tasa ng tsaa at nakabalot ng makapal na kumot. Nagsisisi ka ba kahit kailan? Tanong ko. Sa paraan ng pagsubok mo sa amin, matagal siyang natahimik. Nagsisisi ako na naging kinakailangan pa iyon. Nagsisisi ako na ang sarili kong anak ay nagawang gawin ang mga bagay na iyon. Pero Lito, hindi ako nagsisisi na nalaman ko ang katotohanan. Kailangan kong malaman kung sino ang magmamahal sa akin kapag wala na akong maibibigay. Tinuruan mo ako ng integridad, sabi ko sa kanya. Tinuruan mo ako na ang paggawa ng tama ay mahalaga kahit mahirap, lalo na kapag mahirap. Ngumiti siya at hinawakan ang kamay ko. At dahil doon, naipasa mo ang pagsubok. Hindi lang dahil binisita mo ako, kundi dahil kahit akala mo ay wala na ako. Kahit akala mo ay wala kang makukuha, ipinaglaban mo ang tama. Hindi mo hinayaang manaig ang kasamaan ni Rico. Pinrotektahan mo ako kahit noong akala mo ay hindi ko na maprotektahan ang sarili ko. Iyan ang ginagawa ng pamilya, ang totoong pamilya. Dahil hindi dugo ang basehan ng pamilya, Lito. Pagmamahal ang basehan nito, ang pagpili na manatili, ang pagiging nandoon sa oras ng pangangailangan. Kadugo ko si Rico, pero tumigil siya sa pagiging pamilya noong itinuring niya akong isang gamit na kailangang ibenta. Nanatili kaming tahimik, pinapanood ang tubig na umaagos sa hardin. Narinig ko ang pag-vibrate ng phone ko. Si Maya marahil, tumatawag mula sa Palawan para sa aming lingguhang kwentuhan. Tiningnan ako ni nanay. Ang kanyang mga mata ay matalas at malinaw pa rin. Alam mo ba kung anong pinakamalungkot, Lito? Ano po? Kung nakiusap lang sana si Rico, kung naging tapat lang siya tungkol sa kanyang mga problema sa pera, tutulungan ko naman siya. Hindi sa lahat ng bagay, hindi sa pag-abuso sa maling desisyon. Pero tutulungan ko siya. Pero pinili niyang magnakaw. Pinili niyang ituring ako na parang patay na, at ang desisyong iyon ang nagpabagsak sa kanya. Hindi ko alam ang isasagot ko, kaya hinawakan ko na lang ang kanyang kamay. Ang pambihirang babaeng ito ay nagturo sa akin ng higit pa tungkol sa lakas at dangal sa nakaraang taon, kaysa sa lahat ng nakaraang taon. Nakayanan niya ang pagtataksil ng sariling anak, binuo ang sariling kaligtasan, at lumabas na mas matatag para tumulong sa iba. Iyon ang tungkol sa pamilya, ang totoong pamilya. Hindi ito tungkol sa dugo, hindi tungkol sa mana. Ito ay tungkol sa pagiging nandoon, tungkol sa pagmamahal sa isang tao kahit wala silang maibigay na kapalit. Tungkol ito sa paglaban para sa kung ano ang tama, kahit mga hulugan itong kailangang harapin ang sarili mong kapatid. Pinili ni Rico ang kanyang kapalaran. Pinili niya ang kasakiman kaysa pagmamahal. Pinili niya ang pagnanakaw kaysa integridad. At ngayon ay pinagbabayaran niya ito hindi lang sa kulungan, kundi sa pagkawala ng respeto ng kanyang mga anak, asawa, karera, at pagmamahal ng kanyang ina. Para sa akin, nakakuha ako ng isang bagay na mas mahalaga kaysa sa anumang mana. Nakakuha ako ng mas maraming taon, kasama ang nanay ko mga totoong taon, kung saan nakapag-usap kami, nakapagtawanan, at naghilom. Nalaman ko na noong sinubok ako, ginawa ko ang tama. Ang dugo ay hindi sapat na dahilan para sa pagtataksil. Ang tunay na pamilya ang nagpoprotekta sa mahihina. At kung minsan, ang pinakamatapang na bagay na magagawa ng isang 85 anyos na babae ay ang magpanggap na wala siyang laban, para lang malaman kung sino ang tutulong sa kanya kapag hindi na niya kayang tulungan ang sarili niya. Iyan ang natutunan ko kay Rosa Herrera, ang nanay ko,
ang aking bayani, ang babaeng nagturo sa akin na ang dangal ay mas mahalaga kaysa sa pera at ang tunay na pagmamahal ay lilitaw kahit walang anumang mapapala.